Sa dami ng apple dito sa ibang bansa, hindi mo na alam kung paanong kain ang gagawin mo. Kaya naisipan ko magluto ng apple pie. Kasi dito, pumunta ka lang sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan mo, kumarin mo, kakilala mo. Ay nako, lahat ng mga backyard dito o ng bahay, may tanim na apple or may puno ng mansanas. Kaya mananawa ka lalo na kapag meron kang mababait na kaibigan at mababait na kumare, kusang darating na sa iyo ang grasya. So ayun na nga, since na marami nagbigay sa akin ng apple, gumawa ako ng apple pie. So, ginawa ko lang, after ko ma-slice yung apple, naglagay lang ako ng salted butter doon sa isang pan. After na ma-melt yung butter, inat ko na yung in-slice kong apple. Tapos, naglagay naman ako ng cinnamon powder. After ko malagay yung cinnamon powder, nag-add ako ng brown sugar. So, 4 tablespoon of brown sugar ang inilagay ko. Pero, depende pa rin kung gaano katamis ang gusto nyo sa inyong apple pie. Pwedeng 3 tablespoon lang or 4 tablespoon. Kung sweet naman kayong kumain, pwede din pa rin dagdagan yung brown sugar. Kung wala namang brown sugar, pwede din kayong gumamit ng white sugar. And, nag-add din ako ng vanilla essence, pinch of salt, then hinalo-halo ko lang para mabalance yung lasa na tamis at alat na ginagawa nating apple pie. Nilagyan ko lang ng cover, pinakukulo ko lang ng konti. And after that, naglagay lang ako ng 1 tablespoon of cornstarch. Tapos, nilagyan ko lang siya ng water, minix ko lang. And then, after a few minutes, eto na yung ating apple pie na niluluto. Inaluhalo ko muna siya and then tsaka ko inilagay yung ating minix na cornstarch para lumapot yung apple pie na ginagawa natin or yung apple peeling para sa apple pie na ginagawa natin. Yan ko uli ng cover, tapos habang nag-aantay ako ng 2 to 3 minutes, nag-add ako ng brown sugar and cinnamon powder sa isang bowl, minix ko lang. Tapos nag-crack lang ako ng 1 piece of egg kasi mamaya gagamitin natin yan. So dapat ganito kalapot yung ating apple pie peeling. Tingnan nyo naman, sino baga naman ang hindi matatakam, diba? Kasi dito, punta kayo sa A&W o sa ibang store, nakikita nyo, ang daming tinitindang apple pie or apple turnover. Yung apple turnover, yun ay yung apple pie. So, after natin maluto yung apple peeling, nag-preheat lang muna ko or pinreheat ko muna yung ating oven for 350 Fahrenheit. Eto nga no, kasi nga bigla lang ako gumawa nitong apple pie. So, dati nagawa ako ng homemade or DIY na pie. So, ngayon gumamit lang ako ng ready na pie shell. Ito ay nabibili sa Superstore, meron din sa Safeway, meron din sa Sobeys. Pero syempre, mas prepare kong bumili sa Superstore kasi bukod sa mura, nasanay na ako mag-grocery doon. So, ang kinuha ko nga palang pie shell ay yung deep kasi ready to bake na rin to. Meron na siyang kasama na gayan. Kaya kung makikita niyo yung box, deep dish yung kinuha ko kasi pagka medyo mababaw siya, pagka marami kayong lalagay na peeling, bali mag-o-overflow yung pie peeling doon sa pie shell natin. Kaya dapat ang gagamitin natin ay yung deep dish. So sa isang box na pala, 2 ang kasama nito. Kaya kung 2 recipe ang gagawin nyo or 2 apple pie, kailangan nyo bumili ng 2 box para 4 na pie shell ang kasama niya. Kasi nga, yung 2 pie shell ay gagamitin natin para i-cover yung apple pie natin. Kasi nga, hindi na tayo gumawa ng pie shell natin. Ito ay homemade na lang. So, after nga natin malagay yung apple pie peeling natin, nag-slice lang ako ng salted butter and then inilagay ko siya on top. So, ayan. Ang bango-bango niya. Hindi ko pa binibake pero amoy na amoy niya. So, ayan na yung ginawa ko. Ayan yung galing doon sa isang box na pie shell. Tinanggal ko lang doon sa
pinaka-tray niya dahil yan yung i-cover natin. Kailangan dahan-dahan yung tanggalin kasi nga baka nga masira katulad niya, no? Nakita nyo, medyo nasira ng konti. Pero syempre, may solusyon pagdating kay Mami Jaja, di ba? Bawal magsayang ng pagkain. So, ginawa ko dyan, sinil ko mo ng maigi yung bawat edge, pagkatapos kumuha lang ng pork. And, nilagyan ko lang ng design yung edge at yung pinakatap niya, pinuko ko lang siya para magkaroon lang din siya ng ganyang design. After that, ayan, kita niyo naman, di ba? Pwede na, Iba-brush ko naman siya nung in-scramble kong isang egg. So, dinrush ako lang siya para maganda yung kulay nung apple pie na gagawin natin. So, ayan. Pati yung isa, ganun lang din yung ginawa ko. After ko malagay yung egg on top, sa parehong pie na gagawin natin kapag mainit na yung open, pwede na natin siyang ilagay. So, after ko malagay yung egg, nag-sprinkle lang tayo nung brown sugar at cinnamon na minix natin kanina. So, lalagyan natin yung 2 pie shell na ginawa natin. Ay, naku, kung pwede nga lang banda rin sa Pilipinas itong mga mansanas, di ba? Kasi sa Pilipinas, makakabili ka lang minsan ng apple kapag Christmas or New Year or kapag ka nakakaluwag-luwag, diba? Sa mahal baga naman ang bilihin, kaya kailangan hindi tayo magsayang ng pagkain, diba? So, ayan na nga, na-preheat na yung oven ko for 350. It means ready to bake na siya. So, kailangan gumamit kayo ng pot holder yan, ha? Baka mapaso kayo. Ako, hindi na ako gumamit kasi kalkulado ko naman yung paglalagay sa oven. So, ayan na. Ibibake lang natin siya ng 45 minutes to 50 minutes. 45 to 50 minutes after baking. Ayan na ang ating homemade apple pie. Diyos ko, takam na ako dyan. Kasi nga sabi ko, ang bango-bango niya. Lalo na kapag mainit, ang sarap na init. So, gumamit ako ng spatula dyan para maganda yung pagkaka-slice. Pero, at the end, nadurog pa rin siya. But it's okay, di ba? Ang mahalaga naman yung lasa. Kita nyo, nag-uumapaw yung apple peeling. At yung amoy niya, oh my God, amoy na amoy yung cinnamon tsaka yung butter niya. Ay, napakasarap niya talaga at napakadali lang gawin. Kaya kayo, kung namolglema kayo kung ano gagawin nyo sa mga apples nyo para hindi masayang, ganito ang gawin nyo kasi pwedeng-pwede itong ilagay sa rep and then pwedeng-pwede din pabaon sa mga kids at sa inyong mga husband kapag ka nag-work or pwede din pang merienda or breakfast, diba? Masarap to kung sasabayan nyo ng tsaa. So, happy cooking, happy baking, happy eating, happy tummy! Bye! Enjoy and God bless!